Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Tuesday morning, the 25th of October. Kumusta ho kayo mga boss? Eto na ho, live ho tayo sa Bitag Live. Kami ho'y nagbe-broadcast sa aming studio dito sa Ritual Center, 102 Timog Avenue sa Quezon City. Binabato ho namin yan sa People's Television Network. Sabay po kami napapanood sa pamamagitan ho ng aming mga digital platform. Just in case you still didn't know, yan ho'y Bitag Official YouTube channel ho namin yan. And then, sabay din ho yan sa aming Bitag Live Facebook page official and sa aming website, bitagmedia.com. Nakashare ho yan sa aming sister company, Divergent Concept Marketing Incorporated. Exclusive ho yan. Sila ho ang nagmamarket nationwide and worldwide sa produkto ho ng King's Premium. Ngayon, dito na ho tayo mga boss. Kayo ba'y nag-coffee na? Coffee muna sa morning. Oh, yeah. Good morning! Kayo ba'y nakatikim na ng astig na coffee, matapang na coffee? Yun hong black kung tawagin. Marami ho kasing matatapang na kape, pero iba yung astig na kape. Abangan po yan, mga boss. Anyway, ngayong umaga, pag-uusapan ho natin, ito yung sinasabing choice and consequence. Ang choice and consequence, ibig sabihin kung anong napili mo, may kahihinatnan. Kung ano mga bagay na ginagawa mo sa mundong ito, abay may kahihinatnan. May kalalagyan ka rin sa mga desisyon na ginagawa mo. Depende roon sa iyong naiisip, depende sa iyong pinagsasabi na nanggaling sa iyong puso. Binibigyan mo ng kahulugan sa pamamagitan ng paglalantad ho ng katotohanan. Well, there's a price for everything that we say in this world, which we call the truth. Ang katotohanan. Marami ho nalalagay sa alanganin, napapaslang dahil sa katotohanan at depende kung anong klaseng katotohanan po yan. Depende ho. Kasi kung minsan, pag-iisipan po natin, yung mga bagay na sinasabi ho natin, mga bagay na sinusulat natin, mga bagay na pinapalabas natin, kasi merong ho yan dating doon sa mga nagbabasa or nanunood or sila ho'y napapakinggan yung mga sinasabi, yung mga pahayag na meron hong konsekwensya or meron hong kahihinatnan. Or good or bad, it's always decision is a pathway to destiny. Ang isang tao pagdesisyon sa mga bagay na gusto niyang gawin sa mundong ito, either pagpapahayag ng katotohanan or paglalantad ng katotohanan, pagpapalabas ng katotohanan, at ito ho'y pagsasabi ng katotohanan, paggamit ho ng traditional and digital platform, may kahinatnan, good or bad. Merong bagay na kung saan ang dating sa iba, iba. Kaya kung minsan mabubuysit, maiinis, anong ginagawa? Gagawa po sila ng mga hakbang na kung minsan hindi na ho sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. Hindi ho dapat. At hindi ho talaga dahil krimen ho yan. Ang isang tao kapag ito'y pinatigil mo, pinaslang mo dahil magsabi ng katotohanan, either na inis siya, base doon sa kanyang o sa kanilang napapakinggan dahil sila'y nagigiba or dahil sila'y nabubuysit na iinis or di kaya nagigiba, nasisira. Or hindi naman kaya nabubuysit. Or ang kanilang pagkakabuysit nagkakawindang-windang ang kanilang mga pinagagawa. O, naintindihan niyo ba? Marami hong sa mga ito ho'y mga kapatid namin sa industriya, partikular sa probinsya, sa tagal ng panahon, sila po'y pinapas lang na para mga manok na pinapatay lang sa mga probinsya. Hindi na po bago sa atin yan. Ang kanilang pagbo-broadcast, gamit ho mikropono o di kaya kanilang pagsusulat, sila ho'y nalagay sa alanganin, gawa nga ho doon sa katotohanan or kanilang pagpapahayag hindi nagustuhan. Pag ikay nasa probinsya, hindi ka mapapansin, ay para ka lang manok na pinapas lang doon. Sa Manila, abay, ibang usapan. Well, siguro naman ho, alam nyo na, yung aking mga pagsasabi, wala po akong busal, wala po akong kadena sa liig. Hindi po ako natitinag kung kayo'y nagsasabi, at kahit sino man, na para bang mga sinasabi ko rito, may kahinatnan. Tulad ng sinasabi ko, may mga bagay na hindi nagugustuhan, kaya gumagawa ng bagay na ito'y krimen na ang pagpapatahimik sa isang individual.
Simula noon hanggang ngayon, marami hong ganyan sa mga probinsya. Kaya aking ito'y pakiusap lang sa mga kapatid sa industriya, hinay-hinay tayo. Pag-isipan natin yung mga sinasabi natin, ang pinagbabahapa. Hindi naman yung hinay-hinay, ibig sabihin, may kanya-kanyang estilo. Style makes a difference. Style makes a journalist, a broadcaster, or a writer. But doon sa estilo na yan, magkakatalo. Kasi kung minsan, para doon sa iba na tinatamaan, abay, lumalabis na to ah. Ayun. Ngayon, naintindihan niyo mga boss, kahit na ako, hindi kami exempted nung araw. Kami mga Tulfo Brothers. Ang tawag sa amin nung araw, mga tirador. Tirador daw. Ako ho, sa tagal ng panahon, salamat sa pong may kapal, andito lang po tayo, tuloy-tuloy, pero ang ginawa ho namin, sinentro na ho namin ang aming time sa mga nangangailangan doon sa mga lumalapit sa amin. Ganun na ho. Dati ho kasi nung araw, wala ho kaming kiber, mga drug operations, undercover surveillance, mga bank robbery, o di kaya mga payroll robbery. Sila po yung nasa likod, mga sindikatong nabwisit sa amin, nakipagdeklara ng gera sa amin. Kaya po ako noong mga 2008, 2009, kung inyo matatandaan, yun hong namatay na ang pangalan ay Alvin Flores. Pre-project ho ako noon. Ang ginawa ko po na makuha ko yung intel, gumamit ho ako ng mga siguro, puwersa sa puwersa, kumuha ho tayo ng mga security at yung doon ho sa mga importante kasi licensed firearms holder ako. Abay, alam niyo ho kasi, ang mga taong nasasaktan, patraidor po sila titira. Hindi po sila titira ng harap-harapan. Kaya kung kayo'y nanonood sa akin sa mga probinsya, kayo ho'y mga, kuminsan, pinakikinggan tayo, sinusubaybayan ho tayo. Yung mga broadcaster ho dyan, ingat lang ho tayo ha. Kasi ang isang paa ho natin nasa hukay, ang isang paa nasa lupa. Nabuhay tayo sa ating ginagawa sa pagbo-broadcast, mamamatay tayo ng medyo ganun din, mapayapa, or sabihin na natin, may pagka medyo violence. Hindi ho tayo nagsasalita ho rito, kumbaga, nagsasalita po tayo para palaalahanan yung mga iba dyan na mga minamahal ko sa aking minamahal na ito'y profesyon, ang pagiging journalist, pamamahayag. Mga boss, naging malinaw po ako rito. Ngayon, pag-usapan ho natin, kaya ito. Ano ba talagang sa likod ho ritong, kung titingnan ho natin, panawagan na ho. Ang panawagan daw na ilipat na ang Muntinlupa Bilibid Prison dyan. Yan ho, nakikita natin. Maganda pang ayos dyan eh. Wala ba tayong medyo hindi maganda ang konti? Sa loob, ayan ang itsura. Matagal ng panawagan ho ng ilan. Kumbaga, ilipat na raw ang National Bilibid Prison sa labas ng Muntinlupa, maghanap na lang ng lugar kasi nandyan. Kasi nung araw ho, 30 years ago, 40 years ago, nandyan na po yan eh. So nagbago na po. Pag sinabi kasi, mamaya mapupunta ka sa Munti, pag sinabing Munti, hindi. Ayan po ang sinasabi nilang Munti, as in Muntinlupa National Bilibid Prison. Paano naman po nakatira sa mga Muntinlupa? Sa Ayala, Alabang, nagbago na po eh. Nandyan na ho yung mga business center, residential center, nagbago na po. Kaya nandyan pa rin ho sila. Lumaki. Dumaming populasyon. Nandyan po yung mga hardened criminals. Nandyan pa rin mga, kumbaga, nag-aantay life termer, walang karapatan na mabigyan ng parol. Andyan din ho yung mga sindikato, yung mga ulo, yung mga sabihin ho natin, yung mga utak ng mga sindikato ng mga hardened criminals na sila ho'y nakapiit na wala hong piyansa, mabigyan ng parol, wala hong piyansa na sila'y makalabas forever hanggang sila'y nabubuhay, dyan na lang. Ngayon, mga boss, ang panawagan ho kasi ng ilan, ilipat na ho sa labas ng Muntinlupa, sa labas ng Metro Manila, somewhere na kung saan para madiklag at medyo pag nandyan po kasi, halimbawa, may mga panawagan, meron ho tayong Iwahig, meron ho tayong San Ramon sa Zamboanga, meron din ho tayong mga andyan ho yung sa Davao Penal Farm, nandyan ho tayo sa sinasabi ho natin sa Blayan Prison Penal Farm, Leyte Regional Farm. Ito ho yung mga prisoners na nandoon kinakailangan dinidiklag na sa sobrang dami.
para medyo maiwasan na po yung mga gang sa loob, na medyo nandyan ho yung mga dreaded Ilonggo gang, Sputnik, Sige-Sige, nung araw, Okso, kung inabot niya po pati ho yung sinasabi ho nila, bahala na. Marami po, at saka nagsama-sama na pati yung iba po ng mga bank robber groups, mga yang Kulangko group, hindi pa yung mga kwartong baleleng, marami ho, at saka yung mga lost command na nandyan. Tumanda na po sila dyan. Ngayon, ang tanong, masikip na po yan. Habang masikip yung kanilang piitan, umiinit ang kanilang ulo, lumilit ang mga espasyo, nagiging violente sila. At yung pagiging violente nila, nag-i-start ho ng riot. Kung minsan, sila naman, andyan, kumakain ng ganyang klaseng pagkain, pero mantakin mo, pati mga pagkain nila, kuminsan nirarakit pa ng mga kontraktor na pakakainin sila ng mga kuminsan, hindi maganda. Ngayon, sabi ng iba, bakit mo papakainin, masasarap yan? Hindi naman ganun, mga tao pa rin yan na sila'y nandyan para bigyan ng panahon na parang magbago, ma-rehabilitate kung tawagin. Ang purpose ho ng sinasabing piitan, kung yan ay National Bilibid Prison, para i-reform ho sila, reformatory ho yan. Nabigyan ng pagkakataon na magbago. Yung iba nagbabago, pero karamihan ng iba lalong sumasahol. Kumbaga, na-experience na sila nila na dyan sa loob, ganito lang pala ang buhay. So paglabas ko, okay lang kung pumasok ako, mamimiss ko na yung mga kasamahan ko rito sa tagal ng panahon, sa labas hindi ko nakabisado. Ngayon, paano naman yung iba dyan na mga namumuno na hindi nyo kilala? Pero sila yung mga big time. Sila yung sinasabing the brains. Utak. Sila yung pinuno. Pinuno ng ano? Sila yung pinuno ng mga tropa-tropa, mga gang. Yan, dyan din ho sila, yung mga particular, yung mga nakukulong, mga gangs. Hindi ho lahat masama ho dyan, ano? In fairness, iba naman nakulong dyan sa anumang kadahilanan, napagbintangan lang. Mangilan-ngilan. Yung iba naman, pinagsisisihan sa kanilang mga ginawa, halimbawa siguro sa katiwalian, hindi naman pumatay. Yung iba pagnanakaw, yung iba pamamaslang, yung iba panghahalay. Lahat ho yan. Ayaw kong manghusga, bagkus titingnan po natin itong National Bilibid Prison bilang isang malaking, ito ho'y establishmento para magbago, para dyan sila ilagay, para nang sa ganon, ito yung ating maging mapayapang lipunan kasi nandyan sila, pinagsisilbihan ang kanilang sentensya at yan, parang kabayaran ng kanilang krimen. Ano ho nangyayari? Nare-reform ho ba sila? Or sumasahol pa sila? Dahil sa loob, naku dun, kumbaga, survival of the fittest. Ano ho nangyayari? Abay, hindi ho ba kahapon sabi ko lang na parang may panawagan ho yung iba na kung maaari, panawagan ho, hindi po sa amin. Ako'y naniniwala sa panawagan na yan. Sa Department of Justice, kung maaari, bantayan ang National Bilibid Prison or Muntinlupa, yan dyan, na kung maaari, patigilin na raw, nandyan yung sinasabing yung pinaka-command center. Ano yun? Command center ng ano? Ng mga sinasabing krimen. Crime Command Center daw. Ano, bakit nasabi yun? Abay, mantakin mo nang gagaling yung krimen, yung krimen. Sila ho yung nagko-comment, sila ho yung may mga middlemen, sila po yung may mga brains, nandyan din po yung sinasabing, ang financiers, tagalabas. So, kung meron hong brain or utak, nandyan po dahil sila'y pinuno ng kanilang mga grupo, mga dreaded group na malalaking grupo. So, ang tawag brain or utak, kailangan mo ng serbisyo. Ano to? Pamamaslang? Ano to? Pag-kidnapping for ransom sa labas. Pag-bank robbery sa labas yan. Pero yung sinasabing, papatay ka, titigo ka. Tawagan mo lang sa loob. Ang daming mga tropa dyan eh. Ang problema, yung brain, ang sa loob, abay syempre, dependent ho yan sa financier. Sino yung financier? Siya ho taga-taya, taga-pondo, roon sa gusto nilang mangyari. Ang tumataya kasi, ang financier, normally, kuminsan yung leader, hahanapin niya yung utak sa loob. Yung utak, siya yung maghahanap naman, dahil pinuno siya ng mga dreaded group, maghahanap sila sa ibaba. So, sa ibaba, meron sinasabing middleman sila magre-recruit. Or normally, recruitment. Anong ibig sabihin ng recruitment? Sila ho mag-iisip kung anong klaseng project. Pagkatapos yung mga project na yon, depende na ho yan. 1-2 team or sinasabing tandem, blah, blah, blah. Alam niyo na ho, hindi ho ba? So, ano nangyari?
Kaya nag-iimbestiga ho ngayon ang ating mga law enforcers, liturin ho sila. And dami raw ho ng mga 160 plus na mga 160 plus na mga ito'y persons of interest. Problema sa inyo, puro kayo daldal eh. Just go ahead and walk your talk and walk the walk. Stop blubbering your mouth. Work. Hindi puro lip service eh. Hindi yung purong ang daming magbibigay kayo, tinatakam-takam niyo yung mga tao, may tanong Jesus Mariosep, ang mga person of interest daw ho, na involved ho sa pamamaslang ni Percy Lapid. O sino raw ho mga boss? Politiko, government official, militar, yung mga sektor na mga kung saan, sino-sino nasagasaan po, na medyo tinamaan po, doon sa mga kanyang mga, pagbo-broadcast, which we call, sinasabing, yung banat kung tawagin. Ano yung banat na yon? Hindi maganda para doon sa mga tinamaan. So ngayon, ang hindi po natin nakikita kung politicians, politiko, or mga government officials, or mga militar. So ngayon, yun ho, ito yung mga person of interest, ito raw yung mga utak, ito raw ho yung mga financier din. Ang mga financier nasa labas, pwede ho maging politiko yung financier, pwede ho maging government official yung financier, pwede ho mga militar, ex-militar, or official, or alam niyo ho kasi, sa tagal ho ng panahon, pag ang isang broadcaster, tulad ho ako, sa tagal ko ng panahon, hindi ako nakakasiguro kung sino ho mga kalaban ko. Simula noong 2000 na ako nag-broadcast na hard hit, bitag po ako eh. Wala po akong sinasanto. Hindi ko na po alam kung sino-sino ang aking mga tinamaan. Siyempre, maghahanap lang po yan ng pagkakataon na kasi sila'y makakabawi. Ganun po mag-isip yung mga dorobong siraulo, mga potok sa buhong pendehong gunggong. Mamamatay tao. Siguro po kung nakikinig po sa atin, yung ibang mga kasamahan ho namin sa industriya, particular doon sa mga broadcasters sa mga probinsya, kung kayo ho'y talagang may bayag, may tapang, buong dibdib, may laman loob, desidido na po kayo. Wala hong pinagkaiba ang trabaho ho ng sinasabing hard hit journalist. Nabuhay ka sa ito, sa panunulat mo, pag hindi nagustuhan, mamamatay ka rin dito. Nabuhay ka sa mikropono, at dahil sa mga sinasabi mo sa mikropono, yun din ang papatay sa iyo nang dahil sa mikropono kung ano yung pinagsasabi mo. Kuminsan naman, kung ano yung mga binobroadcast, kung anong nakasulat, hahanapin po nito mga politiko. Sila pong tinatamaan, sila po yung mga tiwali, sila po yung mga siraulo, mga potok sa buhong pendeho. Ewan natin, mga demonyong naglalakad sa lupa. O, nakikita nyo, sila po yung mga gunggong, sila po yung mga atarantado, pendeho, mga sangkatarbang mga gago. Itong mga terminolohiya ko, read my lips. Yung ganutong klaseng pananalita, tapos paglalaruan natin, syempre mag-iisip yan, kailan ko kaya magagantihan tong tarantadong Ben Tulfo na to? Kumbaga, ganon. Ako po, ang buhay ko, nakaatang po sa poong may kapal. Alam po ng poong may kapal. Siguro ako naniniwala sa aking pagdadasal, sa aking ginagawa, nalalagay po ako sa alanganin. Baka yung huling halik ko kaninang umaga or medyo paalam sa aking mga kasamahan sa bahay or sa aking anak, baka hindi na ako, uuwi ako body bag. Parang pulis din sa Amerika o parang militar kung ikay lumalaban sa giyera. Ganun po ang labanan sa mga ganitong klaseng trabaho sa media. There's a price for everything. Consequence. Ayoko lang ho isipin ng iba, bakit tahimik si Ben Tulfo? Bakit tahimik yung ibang mga media di sa pagkapanay? Nagsasalita po ako ngayon para bigyan po kayo ng insight. Hindi po biro ang mga trabaho ng isang mamamahayag, lalo na kapag marami ka ng tinatamaan, marami ka ng naupakan, marami ng nasagasaan, naghahanap lang sila ng pagkakataon o tiyempo. Kaya naman po kami mga Tulfo Brothers, sinasabi po namin, marami nagsasabi, ang yayabang ninyo. Kumbaga, ganon. Gusto mo ng naughty finger mula sa akin, bawal sa TV. Bakit ho sinasabing nagbabodyguard? Bakit? Yung bang papatay sa iyo? Sasabihin, halika nga sandali, papatayin kita ha. Halika nga sandali, suntok. Halika nga sandali, sasak. Hindi, maghahanap yan ng patalikod. Kaya ang labanan, hindi po doon sa kung anong kalaking bayag mo at yung intestinal fortitude mo na bumanat, bantayan mo kasi ang titira sa iyo, patraidor.
Alam ko po yan, si Bitag. Baka mahulog sa bitag nito mga siraulong 5-5 mamamatay tao na inupakan ng tagi-1-5, nang inupakan ng by 100, naiupakan ko na yung presyo ay 50,000 sa isang tao or 200,000 sa isang tao or 500,000 sa isang tao para lang gumanon. O yun po yung sinasabing financier. Sino pong utak? Yung utak po, either politiko ka, dahil opisyalis ka, or militar ka, o pulis ka, na nasagasaan ka, nakaaway mo yun. Yun po ang totoo. Kaya hindi po madali hindi po madali para sa buhay ng isang mamamahayag. Kapag ikay nagsalita na, nag-umpisa na sa harap ng mikropono, humarap ka sa harap ng kamera, ngayon usong-uso na, live streaming lang katapat niyan. Naka-broadcast ka na. There will be choice. The choices are made. Ginusto ko. May kahinat na niyan, good or bad. Ikay mabubuhay ng mapayapa, mamamatay ka ng tahimik, or lagot buhay mo, tinarget ka, nabuisit sa'yo, dahil may mga korap na politiko na nasagasaan mo, korap na mga opisyalis, mga militar, polis, nagsama-sama ng mga putok sa bahim, pendehong, para mga demonyong naglalakad sa lupa. Gets niyo mga boss? So, ang tanong, ito po, nililinaw ko lang po sa inyo. Panawagan po natin, ano? Pwede ba yung National Bilibid Prison, hindi po agad-agaran, pwede ba by stages, i-declag nyo na, ilipat na rin kung maaari. Alam ko gagastos dito ang National, sabihin ho natin, Department of Justice, na mailipat na po yung pambansang piitan sa lugar na medyo mas madaling pangasiwaan, hindi siksikan. At medyo malayo sa lugar na mga malalaking negosyo tulad ho ng Muntinlupa. Kaya nagamit pag sinabi, saan ka nakatira? Sa Munti? Hindi, sa labas. Hindi ba? Okay. Saan ka nakatira? Sa Mandaluyong. Saan? Sa loob? Sa labas. Nakita nyo? Saan ka nakatira? Sa Tala. Ano? Ketong? Saan ka nakatira? O, ano lugar? Kulyon. Ketong? Meron na pong mga stigma noong araw na panahon. Pero wala po yun. Inimungkahi na nga ho ng Muntinlupa Representative si Rufy Biaso na ilipat na raw sa Laor. Nueva Ecija. Ito pong, noong 2008 pa to, ito pong Muntinlupa. Nakakaawa rin po sila, mga tao pa rin po sila, pero may nang bubuisit sa kanila, bakit yan? Ibalik yung death penalty, sabi po ng ilan. Para mabawasan, para hindi na natin pinakakain. Lupit, hindi ho ba? So, yun hong iba dyan, tao pa rin po sila, may mga pamilya, hindi po sa kanila lahat nandyan masama. Pero sa sobrang dami na yan, kung minsan umiinit, sumisiklab, nagkakarayot po sa loob, yan pong totoong mundo. Iba po yung mga grupo na mga sige, Sputnik, sinasabing bahala na gang, di ba? So, iba po yung mga Waray Group, Ilonggo, at yung iba pang mga gangs dyan na kanya-kanya po sila dyan. Madali pong recruitment process kung gusto mong magpa-project, kung gusto mong kausapin mo lang kung sino yung pinakapinuno dyan, pagkatapos pondohan mo lang. Pag pinondohan mo na ngayon, kumuha ka ng middleman or yung recruiter, at ang recruiter siya bahala sa project. At pagkatapos, pag sa taparan ng project, yun hong recruiter, siya lang ho yung magaganon. End of story. Siguro naman, nakaambag po ako sa inyo. Kasi baka akala nyo ako'y nananahimik lang. Hindi! Nagsasalita po si Ben Tulfo. Inaamin ko po, marami po akong security. Inaamin ko po, mga security hindi basta-basta. Inaamin ko po, ang buhay ko, desidido po ako. Ibig sabihin, nandyan sa panganib. Matagal na po. Praktisado po tayo, drill. Pero aanhin mo kung sinabi ni Lord sa itaas, panahon mo na. Pag panahon mo na kahit na anong galing mo. Pero sinabi rin ng pong may kapal, binigyan kita ng talino, binigyan kita ng sinasabing ito'y talento at abilidad mag-isip, mag-analisa. Alam mo na rin kung anong dapat mong gawin dahil hindi lahat ipagkakaloob ko sa iyo. Kahit na anong pananampalataya meron ka, kung hindi mo rin poprotektahan ang sarili mo, hindi mo gagamitin ang utak mo, sige ka ng sige,
well, may kalalagyan ka. Gets niyo mga boss? Kahapon, dumulog ho rito sa aming tanggapan ng dalawang mga contestant dito ho ng Miss Universe, Mrs. Universe Philippines. Iba po to, ano? Sila po'y inarereklamo nila etong organizer pageantry. Yung dalawang nanalo. Yung isa nanalo ho yung nakapula na yan. Ang pangalan niya ho si Jessa Macaraig. Mrs. Universe Philippines, FDN, Pacific Continental 2022. Pinasauli ang kanyang corona dahil ayaw niyang magbayad ng 350,000 pesos. Kasi una, sabi niya, meron pa raw sinisigil na utang sa kanya sa mga ticket na hindi niya nabenta, yung mga 400,000 pesos, at nabenta niya 200 plus. At ayaw niyang, kumbaga, meron pa akong hindi nababayaran, tapos sisingilin niya na ako ng 350,000. Para daw doon mag-compete sa ibang bansa. Ngayon, ito pong sumbong na to, dalawa po sila, hindi lang po siya. Yan pong nakikita nyo ngayon. Siya po yan. At dahil dyan, mga boss, isa rin kasama niya, eto naman. Sino pong kasama niya, mga bossing? Isa yung kasama niya kahapon, nakita niyo si ano naman, si Jessa, and then yung isa na nakalimutan ko, si Ruth Adefuin. Si Ruth. Ang narereklamo po nila, mga bossing, ay ang national president daw ho ng Mrs. Universe Philippines na si Charo Calaloy. Calaloy. Okay? At inaantay po namin, tumawag po siya daw kahapon sa mga staff ng Bitag. So we're inviting her. If not, give her side of the story dahil narareklamo po siya. Nakahanda raw po siya sagutin ang akusasyon nung nanalo na pinasasauli yung crown na si Jessa dahil hindi raw po makapagbayad nung sinasabing 350,000 pesos. May dahilan po yung sinasabing nanalo. Kaya tingnan po natin. Ngayon, yung isa naman, sabi nga ho natin, si Ruth, mga successful businesswoman po sila. Successful businesswoman in their field. So hindi po sila basta-basta. Sumama po sila, yan po si Ruth. May mga businesses po riyan, mga apartments, and yung mga bake shop, and many more. Yung si si Jessa, kung hindi makikita, nakapula, siya po'y may 24 branches na ito'y kung tawagin, aesthetic clinics nationwide. So, kung titingnan ho natin, ipo-profile ho natin, tingnan po natin kung paano po sila na-recruit. Tinanong po natin, prospect, ano bang nangyari? Abay, lumalabas na pinag-aralan po sila. Sabi po nila, prinospect po sila. Tiningnan po yung kanilang kakayanan as businesswoman kasi pag nanalo ka dyan, parang money-making lang. Bebentahan ka ng mga equipment na mga 250,000 daw, idadalhin ka sa networking, bibili ka ng ganito, bibili. So, lokohan tong mga contest na to. Kaya kahapon, tinawagan ko po yung aking kaibigan doon sa Miss Universe, talagang Miss Universe, legit. Di ko pa muna babanggitin, sinabi ko sa kanya, siya ho'y nasa labas ng bansa, sabi niya, Ben, hindi po kami yan. Tsaka hindi po ganyan yung mga estilo pagdating sa amin, Miss Universe kasi yan So, para sa akin, hindi ko muna babanggitin kanyang pangalan, pero gagamit ho tayo ng, kumbaga, pamantayang standard. Paano ba pinipili itong mga beauty pageant contestant? Paano ba sila nananalo yung mga criteria, mga requirements? Ang sabi ho nila, Mrs. Universe, ibig sabihin, may asawa ka. Kasi Mrs. ka. May asawa ka. Yan pong Facebook page ho nila. It means na you cannot be a Mrs. if you don't have a Mr. Therefore, Mr. and Mrs. Di ho ba? So, yun ho, unang requirements. Mrs. ka. Kaya separated ka, as long as you're not annulled, you're still a Mrs. Meron kasing iba, choice nila na ayoko maging Mrs. I just want to be a mother and I don't need a husband. Paano po yun? Kaya nga, Mrs. Universe.
Ngayong iba, gusto lang nila maging mother, pero ayaw nila maging wife. So hindi sila Mrs., Miss pa rin sila. Kung ni-question ho, bakit ganon? Ang dapat doon, Mother Universe o Mother Earth. Mudra. So, napapatawa lang po. Ito pong nakakatawa na to. Pagmasdan niyo ho na maigi, ha? Is there such thing as unscrupulous way of doing this kind of pageantry for the purposes of deceit or panlilin lang? Tanong lang po namin na pinag-aaralan mo lahat ng mga contestant, ikay pwedeng sumali basta't ikay merong datong. Pag wala kang datong, tsubi. At kung gusto mong manalo, kinakailangan magbenta ka ng maraming ticket, kinakailangan bumili ka ng ganere, buli ka ng ganyan. Kasi yung iba raw nanalo, meron pong mamayang ito raw kung darating, nanalo po siya, gumastos po siya ng 1 milyon. Nakakuha niyang corona. Ayaw niya ibalik yung corona. Sabi niya, hindi, akin to gumastos na ako sa 1 milyon. Nalo ko na. So, may mga panawagan po itong sila kahapon live ho sa studio natin. At nanawagan din po kami. Pero in the meantime, ito pong siguro kahapon, kung hindi na panood, ito, panoorin. Hi, Miss Charo. Kahit na ano pang narinig ko before the pageant, alam mo yan na in good faith ako na sumali dito. Lalaman ko yung mga kailangan pa palang bayaran yung special awards. Parang hindi yun na nasabi sa amin. So sana pala, sa una pa lang, na-disclose nyo na para hindi kaming mga nanay. Sobrang vulnerable kami. Marami kaming ginagawa. Business owner kami. Sana this time, or gagawin niyo ulit next time, wag na sana or wala na sanang nanay or misis na aabusuhin niyo mentally. Imagine, pinadalan mo ako ng demand letter because hindi ko nabayaran yung utang ko na sinasabi mo. And, alam mo, basta-basta mo na lang ibibigay yung crown sa hindi ko alam kung paano yung qualifications na ginagawa niyo sa pagpili ng representative ng Philippines to compete internationally. So, dun pa lang, parang sobrang gulong-gulo na kami. And sana, tawagan mo isa-isa lahat ng mga candidates na kamustahin mo sila kung masaya ba sila sa results or parang naging fair ba yung effort namin, ni wala kaming natanggap ni cash prize or gift packs, ni wala po kami kahit Jollibee man lang na parang wala po. Parang sobrang sama nung aming na-experience. Kaya po ako nandito. Wala po akong sama ng loob sa mga nanalo or sino yung specific na tao. Wala po. Sa mga queens na iniisip na lumabas ako dito dahil nasa 5th place lang ako or dahil may utang ako na 250,000, hindi po ako lalabas dito dahil lang doon. Lalabanan ko po yun. Other side po yun. Ibang part po yun. Pero ito pong nilalaban namin dito, wala na po. Hindi po kami papayag na maulit pa to next year or kahit na ano pang organization na gawin na meron kayong gagatasan ng mga nanay. Ako as a business owner, entrepreneur ako, yung pera na ginagastos ko, hard-earned money yun. Kaya lahat ng nilalabas ko na pera, pinag-iisipan ko muna. Nananawagan po kami lahat doon sa mga sumali at medyo may reklamo dito sa Mrs. Universe Philippines. Makipag-ugnayan po sa amin. First things first, disclose your intention. Pakita nyo na. Sabihin nyo malinaw, sinlinaw na sikat ng araw, yung requirements. Kami ho'y kakatok sa inyong tanggapan, Mrs. Universe Philippines, at sa iyo, yung National President, Charo. At hindi kami titigil hanggat matunto namin yung kung saan ang opisina mo. Ha? Kaya po namin, kami po, pag sinusumbungan, lapitan, fair ho kami. At gusto po namin makuha yung panig ho. Pakita nga sandali itong si Charo. Charo Calalo Uy. Siguraduhin mo na we're waiting for you to get your side of the story kasi narareklamo ka. And by the way, Charo, at medyo yung daw na hinahanap daw ng tinatanong ng mga contestant mo, nasaan ba talaga ang opisina ng Mrs. Universe? Kasi itong mga ganitong klaseng pageant na to, kung kayo nasa foundation o di naman kayo, kayo rehistrado sa Securities and Exchange Commission, dapat may tanggapan kayo.
Ang kanilang complaint daw, Mrs. Charo Calalooy, nagmi-meeting daw kayo, contract signing sa coffee shop sa may bar and grill. Ano yun? Medyo yun lang. So, gumagana ngayon ang mga BTAG investigative team to look for yung opisina ninyo kasi, and then at the same time, check doon sa Securities and Exchange Commission if you're indeed registered. Kasi, nung nakita ninyo yung contest na yan po'y ginanap daw sa Okada. Abay, mga big time daw yung mga dumating doon. Nandun daw sinabi ng mga contestant, si Isko, nandun din si Sal Panelo at mga ibang pa mga malalaking tao roon sa ganyang klaseng contest. Maring wala naman po silang kinalaman. Kaya lang, after na palabas namin, abay, nagkagulo. Sunod-sunod mga tawag na aming natanggap. Mas maganda, kaysa naman tatawag kayo, lumapit na lang po kayo sa atin para maayos natin to. Sinisiguro lang namin dito, kami patas at parahas, hindi namin layunin na makapasira kung lehitimo ang inyong mga organisasyon tulad ng Mrs. Universe Philippines kasi may mga complainant na. Anong complaint? Kumbaga, may non-disclosure doon sa sinasang criteria at mga requirements and then, darating mamaya. Isa yung nanalong Miss Universe Philippines 2021. Teka muna. Gumastos daw siya ng 1 million pesos last year. Nagpasok siya ng sponsorship na 1.5 million pesos. Subalit, kumbaga, 2.5 na ginastos niya. Ano ba to? Binibili? Corona for sale ba to? Teka muna, ibang usapan to. Kaya pinasauli yung crown dahil alam mo yung Corona kasi hindi pa raw siya bayad ng 400,000 pesos para doon mag-compete pa raw sa Korea. Kung pag hindi ka sumunod, akin na yan. Anong katarantaduhan? Kakatawa to So mga bossing, lahat na mga complaint kapareho nito, ini-entertain po natin dahil natututo po si Juan de la Cruz. Wala po kaming kinakampihan, basta't nasa katotohanan lamang. Ang mahalaga po rito, ang tao po, ang taong bayan, ang nakikinabang at lamang at nabibigyan ng sapat na kaalaman para kung ito'y hindi lehitimo, kung ito'y mga bogus, nakakaiwas dahil kaalaman na nakukuha ninyo dito sa programa namin, ang Pambansang Sumbungan, #Ipabitag mo. Mariosep naman to. Mrs. Universe, pwede bang sumali dyan kahit na mga Mrs. Universe 60 years old, 75 years old? Wala naman sinabing requirements kung ano, meron ba? O Mrs. Lola or Mother Earth, Mrs. Mother Earth, Mrs. Mudra Ewan, mga lahat na. Lahat na lang ata, Mrs. Okay. Okay, kami ho'y nagpapasalamat sa inyo. In the meantime, kami ho'y magsasabi rin sa inyo na pagdating ng 11 o'clock today, 11 to 1 o'clock, yung ating digital streaming ng aming #Ipabitag mo, Raw, di ba? Yun ho'y 2 hours yan. So sundan nyo lang kami sa aming YouTube TV and naka-stream din yan sa aming Facebook page. Well, wala na tayong oras mga bossing. Salamat sa inyong pagtitiwala, pagsusubaybay, at manonood. Ugaliin sa umaga. Lagi nanonood. May maganda may kape kayo, may tsaa, may tsokolate. Para bibigay ng sigla. Ganun kami sa Bitag Live. See you tomorrow. Adios.